Mapagpalang araw po, dito po tayo sa loob ng tahanan ni Brother Guillermo at ni Brother Ricky. Dito sa tahanan ni Brother Guillermo, Barangay 97, Soni, District 1, Tondo, Manila. Amen. Dati po siyang nanungkulan dito ng chairman. 20 taon. Ayun, 20 years daw po, no? Ang nakakalungkot. Ngayon, meron siyang kapasanan, senior siya, pero hindi siya kasali sa social pension. Ito po yung batas na pinasa nila, na batas na inutil. Yun, tama yun. Isipin mo, ang tawag nila dito, universal social pension. Ibig sabihin ng universal, pangbuong Pilipinas. Pero bakit yung iba meron, yung iba wala? Ngayon, ang sinasabi nila, yung ipinasang basa ay batas para sa indigent lamang. Ibig sabihin, poorest of the poor. Mahirap sa mahirap. Indigent. Ito, konti paliwanag lang. Ako, taxpayer ako dahil nag-employed ako sa private sector. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno, sa private sector. At the age of 20, nagbabayad na ako ng buwis sa gobyerno. Bayad. Kinakaltasan. Pagkatapos, bayad sa SS. Gulog. Dumating ang pagka-senior ko. Di natural. Ayaw ko na magtrabaho. So, meron akong maliit na pension galing sa SS. Yun, pera ko yun, inulog ko yun. Kaya ako merong maliit na pension sa SS. Pero ang pinag-uusapan, pag senior ka, walang pinag-uusapan kung may pension ka o hindi, o wala. Ito yung masakit. Para lamang daw sa indigent, yung binibigay na lang Universal Social Pension Fund. Isipin nyo po. Kaya marami nagre-reklamo na retirado na. Yun. Paano naman kami mga retirado? Nagulog kami sa SS, nagulog kami sa DSIS, nagulog kami sa gobyerno, tax. Servisyo. Tinatax yung sweldo namin. Kami ngayon ang wala. Samantalang yung walang contribution sa gobyerno, sila po yung binibigyan. Kaya sabi ng mga nag-uulog, it's unfair, hindi patas. Hindi tama. Sipin niyo po. Talagang masakit. Masakit talaga. Pero wala tayong magagawa. Dahil sinasabi nila, yun ang pinasa na batas. Kaya inutil yung batas eh. Batas-butas. Dapat, nagpasa kayo ng batas, nilahat nyo na. Wala nang indigent. Kaya nga universal eh. Kaya universal. Bakit? Kailangan pa ba maging indigent ka? Hindi na kailangan yun. Yan po ang mahirap po sa batas na yan. Kaya ngayon, maraming umiiyak na mga senior. Kagaya niya, 20 years siya nanungkula sa gobyerno bilang chairman. Ngayon, 5 wala. Nga. Parang wala lang ganun. Kita niyo po. Di ba napakasakit niya? Nung araw, nagpunta sa City Hall, sa under ni Mayor Lacuna. Nagtanong siya kung meron silang paginabang sa ganyan. Ang sagot, wala. Wala tayong magagawa. Yun lang po ang dahing ng mga kapwa ko senior. Kasi naglilibot ako dito sa Tondo, nagtatanong ako sa mga barangay. Kaya ko nalalaman yan. Hindi naman chismis yan. Personal ko sila nakakaharap. Kaya sabi nila, buti pa, yung walang contribution, sila ngayon ang may pakinabang. Yung merong contribution, yun ang walang pakinabang. Kawawang nila lang. Napakasakit.
Kuya Eddie. Sige po. Mag-Bible na po tayo. Inano ko lang yung kasi nga po. Dahil tinanong ko si chairman, dating chairman, kung saan siya nagpula. Baka kasi may schedule na po ng bigayan. 3 days. December 11, 12, and 13. Ang bigayan ng social pension Wala ng naman ako. DSWD. Sa yung gobyerno, pinadadaan niya sa DSWD. Okay? Then DSWD, yung anong sinasabit ng barangay, sila yung tinutugon. Kung ano yung bibigay ng barangay, yun po tinutugon ng DSWD. Okay? Sige. Dito na tayo, baka kung saan tayo mapunta niyan. Sa Bible po, sa Biblia na tayo. Tayo pong mga tao ay meron tayong malaking problema. Bakit ko nasabing meron tayong malaking problema? Kasi iba-iba ang galaw ng tao. May kanya-kanya silang katwiran. Meron kanya-kanyang mga paliwanag. Pero pagdating sa Biblia, ito, babasahin ko yung sinabi ni Apostol na si Pablo. Sa libro ng Roma, siya po ay nakarating ng bansang Roma, siya po ay nangaral doon. Si Apostol Pablo. Siya po nangaral, hindi sa San Pedro kasi sinasabi nila, si San Pedro daw, unang Santo Papa. Ayon sa simbahang Katoliko. Yan tanong, nangaral ba si Pedro sa Roma? Kasi kailangan mangaral siya. Bakit siya naging Santo Papa ng simbahang Katoliko, ng Romano Katoliko? Yung problema, hindi siya nangaral. Ang nangaral si Pablo. Tingnan natin yung kay Pablo. Sa chapter 28, may nakalagay ano? Purihin ng Panginoon. Ito. Ang sabi ng kasulatan ay ganito po. Sa verse 16, 28:16. Sabi ni Pablo, pagdating namin sa Roma. Sino dumating sa Roma? Si San Pablo. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutan umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Ito po yung panahon na nililitis si Pablo sa kanyang kasalanan. Kuno. Kasi nangangaral siya. At ang pinangangaral niya, muling mabubuhay yung naglilingkod kay Kristo. So sa kanila, sa panahon nila, kasalanan yon. Kaya yun ang kasalanan ni Pablo. Kaya siya nililitis ngayon sa bansang Roma. Ang nakakasakop po sa bansang kung saan siya nagmula, sakop po sila ng Roma. Kaya doon sila, para Pilipinas, na sinakop tayong Espanya, sa Espanya tayo, gobyerno ng Espanya, pero nasa Pilipinas. Ang kumikilos, gobyerno ng Espanya. Para sa panahon nila, dahil sakop sila ng Roma, yung batas ng Roma, sila dumudulog. Yan. Ngayon, 23. Kahit nagtakda sila ng isang araw at maraming pumupunta sa tinitira ni Pablo, pagdating ng araw na iyon, nagtakda sila ng isang araw kada linggo, maraming pumupunta ron kasi si Pablo nasa isang bahay naka-house siya. Kaya ang tao ngayon na pumupunta sa kanya para makinig na salita ng Diyos. Kahit nagtakda sila ng isang araw at maraming pumupunta, marami. Pag marami, hindi binibilang. Sa tinitira ni Pablo, pagdating ng araw na iyon, maghapon siya nagpapaliwanag sa kanila. Isipin nyo, maghapon? Hindi biro ito. Siyempre, yung pangaral na ito,
After na mangaral siya, meron mga nagtatanong pa dyan, sigurado. Kaya inabot sila ng maghapon. Kakapaliwanag. Anong sabi niya? Maghapon siyang nagpapaliwanag sa kanila. Maghapon. Nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moses at ng sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang papaniwalahin sila kay Jesus. Yun. Sino ang dala niya? Si Jesus. Yun lang ang dala ni Pablo, walang iba, kundi si Jesus. Hindi siya nagdadala ng reliyon. Si Pablo, pariseo ang kanya reliyon, pero hindi niya dinadala yun. Ang dinadala niya si Jesus. Tingnan natin sa isang talata. Dito sa unang Korinto, meron sinasabi si Apostol Pablo. Sa unang Korinto, ang sabi rito, ito, sa 23. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristo, ipinako sa krus. O, sino pinangangaral nila, Pablo? Yung Jesus na pinako sa krus. O, ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristo ang ipinako sa krus. Anong ibig sabihin nun sa mga taong kanilang pinupuntahan? Ito. Isang katitisuran sa mga Hudyo, hindi nila tanggap. At kahangalan para sa mga Hentil. Ang tao dito sa ibabaw ng lupa sa buong mundo, kung hindi ka Hudyo, Hentil ka. Hudyo man o Hentil, reject. Reject ang pangangaral ni Pablo. Kaya maliwanag ko. Ulitin natin ha. Ngunit ang aming pinangangaral, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo ang ipinako sa krus. Isang katitisura sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Reject. Biyaya ng Diyos pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Yan ay biyaya. Grasya. Yung hindi naniniwala, katitisuran yan, kahangalan yan. Hindi ako may sabi niyan, si Pablo yan. Pero, kung maniwala ka man, aba, biyaya ng Diyos. Bakit? Itong pinangangaral ni Pablo na si Kristo, siyang tagapagligtas ng tao. Ang ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Yung pinanganak ni Maria, na Jesus ang tawag, yun ay tagapagligtas. O, tingnan natin. Hindi ako may sabi, basahin lang natin. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, ganito nakasulat. Mateo 1:18. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at Jose ay nakatakda ng magpakasal. Magpakasal. Di pakasal ha. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala po nakagalaw kay Maria. Kaya tinatawag siyang Virgin Mary. 19. Isang taong matwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria, kaya pinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Kasi sa panahon nila sa mga Hudyo, kapag napangasawa mo ang isang babae at nagani mong kayo, kasi at napatunayan, malimbawa ako, lalaki ako, ang napangasawa ko di babae din. Bawa, Hudyo kami. Pag nagani mo kami sa gabi at hindi na birhen yung babae na pangasawa ko, kinabukasan, magrereklamo ako na hindi birhen itong asawa ko. Ang gagawin ng taong bayan, kukunin ngayon yung asawa ko. Papatayin nila. Papatayin.
Kaya sa kanila, maigpit ang pagkadalaga o virginity sa kanilang panahon. Kaya nung nalaman ni Jose na itong Maria, meron na laman na sinapupunan, anong sabi ni Jose? Iiwalayan ko na lang ng lihim ito. Kasi, kung hindi niya iiwalayan ng lihim, maghanap ng ebidensya yung tao. Anong ebidensya? Kailangan pagani mo kayo, pag na-virgin mo yung babae, yung mismong kumot na ginamit nyo na may dugo, iwawagayway mo yan. Sumisi, ayaw! Gumagano ka para kang Indian. Ibig sabihin, ikaw ang naka-first base sa iyong asawa. Kaya kinabukasan, pag nagani mo kayo, wala kang ginawagayway ng puting tela na may dugong ganyan. Yun ang ibig sabihin ni Jose. Para wag mapaya si Maria, iwalayan ko na lang ito ng lihim. Tuloy natin. Isang taong matwid itong si Jose na kanyang mapagiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria. Kaya't ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala pala nakadali kay Maria, kaya nga Birhen pa siya. Kaya tinatawag siyang Birhen Maria. Tuloy natin. 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. At kanilang mga kasalanan. Kaya nga tagapagligtas siya. Sino may sabi? Yung anghel ng Panginoon. Binasa lang natin. 22. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Yung ula ng propeta. Yung pagsilang ni Jesus. Sa panahon ng New Testament, doon naganap yung katuparan. Magliliyang isang birhen, birhen. Si Maria yung birhen siya. At manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ng Diyos. God with us. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Hindi na niya iniwalayan. Pinakasalan niya. Ang nakakaalam na buntis si Maria, si Jose, yung anghel ng Panginoon. Kasi nalaman ni Jose, ayon sa anghel ng Panginoon, hindi pala disgrasyada. Hindi disgrasyada si Maria. Dahil yung pinagbubuntis niya, hindi galing sa tao. Sa pamamagitan ng Santong Espiritu, ayon sa anghel ng Panginoon. Tuloy, 25. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan na Jesus. So, nangyari, lumaki yung tiyan ni Maria hanggang magsilang siya ng isang batang lalaki, ang pangalan ni Jesus. Ano ang Jesus? Tagapagligtas. Lahat tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi ba si Maria yung nagdalang tao? Tignan natin yung sinabi ni Maria. Ano ang kanyang litanya? The Litany of Mary. Dito sa Lucas, mababasa po natin yan. Sa chapter 1, verse 46 and 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas ni Maria? Yung dinadala niya, si Jesus.
Ano si Jesus sa kanya? Tagapagligtas at Diyos niya. Oh. Nasa Biblia yan. Napakaliwanag. Kaya tayo po, nangangailangan ng tagapagligtas. At ang unang nakaranas, si Maria. Nagagalak ang puso ko. Kanino? Sa aking tagapagligtas. Tayo, nagagalak ba tayo? Siyempre, dapat tayong magalak. Bakit? Meron tayong tagapagligtas eh. Sino yung tagapagligtas? Jesus! Jesus. Libang kay Jesus, wala na. Walang santo, walang santa. Walang partiyan. Si Jesus lamang. Kaya diyan pumapasok yung salitang in Christ alone. Kay Kristo lamang. Kaibigan, hindi naman mahirap po nawain yan. Nasa Biblia. Unless hindi kayo naniniwala sa Biblia, bahala kayo. Pero kami mga naniniwala sa Biblia, nagagalak kami. O brother, nagagalak ba kayo? Opo. Opo. Amen. Brother. O brother, Amen. ako nagagalak ako. Mahirap ang buhay, mayaman ang buhay. Dapat magalak tayo. Bakit? Meron tayong tagapagligtas. Pag wala kang tagapagligtas, wala kang kagalakan, kaibigan. Ayun na nakalagay eh. Ano sabi ng anghel ng Panginoon? Magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang unang nagalak si Maria. Nasa sinapupunan pa lang siya, nagalak na siya. O, diba? Praise the Lord. Okay. Para makita naman natin yung kasama natin. Liban po sa kanila. Ayan. Baka kala nyo wala na. Ayan. O. Ayun. O. Ayan. Nandito po tayo sa Barangay 97, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Sa po ng Barangay 97 ito. Itong bahay nito, bahay naman po ni dating Chairman Guillermo Saldana na linggo-linggo dinadalaw natin para magbasa tayo ng Biblia. Nung araw nandun din sa barangay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuho sa amin sa Biblia. Na meron kaming tagapagligtas na aming kagalakan. Walang iba kundi yung anak na si Jesus. Kayo pong mga nanonood ng video, sana meron kayo natutunan. Ano po? Sana. Kasi, ewan ko, bahala na kayo. Basta masasabi ko, kung di nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na po. Bakit? Mismong si Jesus ang nagsabi, hindi ka makakapunta sa langit kung di ka dadaan sa akin. 1:14:6. Yung kumopya nito, yung kumopya. Alam nyo ba kung sino yung kumopya? Yung taga Davao, Apollo Careong Tibuloy. Anong sabi niya sa kanyang video? Lahat ng kaluluwa akin. Hindi ka makakapunta sa kingdom of God kung di ka dadaan sa akin. Pinegi niya. Kinuha niya yung papel ni Jesus. Inilagay niya sa kanya sarili. Yan ngayon nasa Sikibuloy. Di nakakulong sa Pasig. Kasi peke siya. Hindi siya totoo. Nakakulong po. At hindi magtatagal, padadala na sa Amerika. Doon na siya hanggang sa mamatay siya. Extradition treaty ang tawag doon. Tinatrabaho na ang gobyerno yan. Hinihingi siya ng Amerika sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, extradition treaty ang gagawin dyan para mailipat ng kulungan sa Amerika. Sige, Buloy. Naalala nyo si Mark Jimenez? Congressman ng Manila yon, District 6. May yun. Philanthropy po yun. Mabait yan. Tama yan. Matulungin siya. Pero meron siyang kasalanan sa Amerika. Nang ginawa ng Amerika, dalhin nyo rito si Jimenez. Dito siya magbabayad ng kasalanan niya. Ang presidente noon si Gloria. Ang ginawa ni Gloria, extradition treaty. Pinadala po sa Amerika si Mark Jimenez para bayaran niya yung kasalanan niya sa Amerika. Doon siya nagkasala. Ganon din si Kibuloy.
dito nagkasala yan, dalhin nyo rito yan. Extradition treaty. Kasi meron tayo tratado sa bansang Amerika. Sige po, God bless us all po, no? Bye-bye.